Wait, ako sa kabilang line. Hello? Hello? Kyle of Sampaloc. Yes, pala. Kumusta? Okay na yun, babe. Kamusta yung linya mo? Okay naman po. Okay naman. Ba't ganun? Teka lang ha. Ayusin ko lang yung line ha. Sige po. Okay, wait lang. Ayan, mga kaibigan, wait lang po ha. Ayusin ko lang yung line. Mga kaibigan, wait lang. Ayan. Hello? Hello? Baka kaya kasi may maarte. Hello? Papadla, kinakabahan ako. Ba't ka kinakabahan? Kasi baka mamaya marami akong friends na nakikita. Kyle! Yung bang binigay mo number sa akin, yung ba yung number na kahit mo ngayon? Yeah. Pwede ba kitang return call? Sige po. Sige, wait ha. Okay. Alright, mga kaibigan, nire-return call ko po si Kyle. Ganyan tayo gumawa ng paraan dito, mga kaibigan ha. Dahil, ang hirap nang i-dial ng telepono namin, laki ng keypad. Ayan, mga kaibigan. Hello? Good evening, Kyle. Good evening po, Papa. You are back on air, Nax. Pag may aso na. Nakatawag din ako sa'yo. Ganun ba? Congratulations. Thank Kyle, you sa akin. 26 years old, Sampaloc, anong ginagawa sa buhay? Ngayon, naghihintay ng tawag coming from dun sa, sa trabaho na in-applyan ko. Naghihintay ng... Ano bang in-apply mong trabaho? Kasi before, ang nature ng work ko is, mga promo girl, promodizer. Ano po? Ngayon, ano mo? Merchandiser po. Merchandiser. Kasi dati, Papa Jack, nag-promo ako ng mga beauty products. Di maganda ka. Siguro, sabi nila. Joke lang. Ganun. Biro lang. Anyway, anong mapaglilingkod ko sa'yo? Gusto ko lang humingi ng advice, Papa Jack. Kwentuhan mo ako, dali. Bigyan lang kita ng maliit na background dun sa past na relationship ko. Maliit lang ha. Pag nilaki mo, aawayan kita. Dali. Kasi 11 years na kaming magkasama nung husband ko. 11 years? Yeah. So, 2 years kaming... So, ibig sabihin, 15 ka pa lang, may asawa ka na. 16? 11 years eh. 11 years kami, Papa Jack, kasi 2 years kaming mag-boyfriend. 5 years kaming nag-live-in. And then, simula 2008 kasi kami... Kaya mo na, basta 11 years. Mahirap magkwenta eh. Dali. Dati kasi, di ba, bata pa kami. So, andun yung irresponsible kami sa isa't isa. Tapos, syempre, pag mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, parang nagpaparamihan kayo ng mga jowa, gano'n. Ay, hindi. Ikaw lang siguro yun. Kasi baka sabihin nila, ng mga nakantaba, ganun ba yun? Ikaw lang yan. Sige. Hindi, kasi uso yun kasi before dati pa. Hindi uso yun, hindi uso. Sige. Huwag mo i-claim na uso, kasi hindi uso yun. Dali. Tapos, gano'n nga po. 2 years kami mag-boyfriend. And then, 17 ako, nabuntis na ako. Tapos, nagtrabaho na po ako. Okay naman yung relationship namin. Yun nga, ups and downs, tapos nagkakaroon ng away kasi wala siyang trabaho at ako yung nagtatrabaho. Tapos, sa relationship, Papa Jack, di ba minsan, hindi maiiwasan magkaroon ng parang third party. Maiiwasan natin. Kasi ang dating ng pagkakasabi mo sa akin ng mga bagay-bagay, parang normal eh. Sino ba nagka-third party? Siya. Pero, sa kanya po yung recent. May ginawa ka din? Dati po, pero... Hindi, yes or no? Opo, meron. Hayop contest. Ang tropeyo sa paramihan ng jowa ay napunta at napagwagian ni Kyle ng Sampaloc. Tapos? Yun nga po. Nagkaroon siya ng third party ngayon. Kasi, long distance relationship kami. Wala po siya dito sa Pilipinas. Nung umuwi siya nung last year, December,
last year pa lang parang medyo kinukutuban na ako na sabi ko parang merong woman's instinct akong nararamdaman. Tapos palati ko siyang pinaalahanan na meron ng iba or Nakailang jowa ka? Nakailang ano ka? Sorry nakailang keme ka? actually Papa Jack, hindi naman kasi ganun ka-serious yun eh. Baka huwag na natin pangaturanan. Kumiyemi ka pa rin. Siguro. Pag nakaw ka na 10 piso sa 1 milyon, nakaw ka pa rin. Diba? Walang pagkakaiba yun. Nagnakaw ka pa rin. Tama, mali? Tama. Naloko ka, di ba? Nakipag-text ka man, o nakipag-jowa ng personal, naloko ka pa rin. Di ba? Nandaya ka pa rin. Opo. Nakailan ka? Siguro mga 11. Pero, Sa kabuuan ng relasyon yung dalawa. pero hindi, papadyak yung sa relationship namin. Yung sinasabi kong 11, hindi po yun sa relationship namin. Nagkaroon ako ng third party nun. Yung sa amin nun, isa lang po. Ay, isa lang. O, sige, Opo. siya nakailan na. Kanina, nagkausap kami. O ano, kayo pa ba? May I love you to ba? Meron pa, papadyak. Actually, bago siya umalis nung, bago siya bumalik nung January, ito lang taon na to. Inamin niya sa akin nga lahat na may nangyari nga. Pati yung sa picture, lahat yun sinabi niya sa akin. Although hindi ko alam kung totoo lahat. Tapos, nanghingi siya ng sorry sa akin pero hindi niya sinabi sa akin na give me another chance. Bago siya umalis, sabi ko, sige, ako na lang magbibigay. Ako na lang, sabi ko, sige, gawa natin to ng paraan, sabi ko sa kanya. Bakit? Ba't mo gusto gawin yun? Kasi gusto maayos. Tsaka we have 2 kids. Okay. Tsaka mahal ko siya, Papa Jack. Hindi naman ako mag-stick sa kanya ng ganun katagal kung hindi ko siya mahal. Ba't mo niloko? Yung panluloko kasi dati, parang ayaw niya maghanap ng trabaho. Gusto niya parang ako lang. Tapos magpapasok ko sa trabaho. Kunwari babantayan niya yung bata. Yung pala tatambay na sa labas. Pagbalik ko kunwari nag-alaga siya pero hindi naman pala. Kumbaga irresponsable siya dati. Tapos dumating yung time na pinilit ko siyang magtrabaho. Magkasama naman kami sa trabaho. Yun yung time na parang may nakilala akong guy na parang parating pagkausap ko siya, masaya ako kasi parang stick yung ginagawa namin. Parang mahilig ako gumimik, mahilig din gumimik yung lalaki nun. May nangyari sa inyo nung guy? Wala po. Yun naman sasabi kong wala. Sabi mo eh. Ano tanong mo sa akin? Kanina tinanong ko siya, Papa Jack. Kasi nung nakaraan, sabi ko sa kanya, siguro mga last week of July, sabi ko pagod na ako. Kasi parang ako lang po yung nagte-text sa kanya. Mas madalas ako mag-text sa kanya. Sinusunod ko naman yung mga payo ng kapatid ko, mga barkada ko, mga tita ko na pagtiis ka. Kung hindi para sa sarili mo, para sa mga anak mo. Ang ginagawa ko, tumatawag ako sa kanya, nag-email ako sa kanya. Tapos nag-wall post ako sa FB niya. Nung birthday niya, binati ko siya. Pero siya parang limited yung pinakikita niya. Pero hindi siya ganun dati. Halimbawa, makausap ko siya ngayon, Kyle, ngayong gabi. Kasi ikaw, kinayento mo sa akin, yung mga reklamo mo sa kanya, di ba? Ano kaya reklamo niya sa'yo? Sabi niya kasi, Papa Jack, nagger daw ako. Ayaw maniwala? Aminado naman ako of some point. Meron, may pagka. Pero hindi ako ganun. Hindi ako ganun ka... So feeling mo, kaya mong i-describe ang sarili mo? Opo. Ayos iba ka, Kyle Problema yan, Kyle. Alam mo kung bakit? Bakit po? Sabi ng asawa mo, nagger ka. Ayaw maniwala. Maniwala ka.
Kasi may nirereklamo siya. Gawa mo ng paraan. Di sumasagot ka. Kasi Papa Jack, Kasi sinabihan ka niya nagger eh. Bakit di ka sensitibo para ibigay sa kanya yung nirereklamo niya? Kaya mo namang bigay mo, di ba? Hindi totoo. Kasi alam mo, Kyle, yung usapin ng pangangaliwa at pagiging dishonest, pareho lang kayo eh. Nagkaiba lang ng bilang pero may ginawa ka din. So huwag na pag-usapan, taksil siya, taksil ka rin eh. Wala kang, di ba? Hindi mo pwedeng ireklamo na pinagtataksilan niya, nagtaksil ka rin, nagagantihan na kayo kung yun ang ibig sabihin, di ba? Yung very basic, halimbawa lang, Kyle, di ba? Sabi niya, nagger ka, tinanong kita, may katotohanan, may pagka, ayaw mong i-define sarili mo, oo. Sabi niya yung pagka-nag, pati mo gawan ng paraan. Papa Jack, i-analyze niyo lang po yung pagiging nagger. Pagiging nagger po ba yung pag mag-email ako sa kanya or magkausap kami sa phone? Kyle, ganito, Kyle? Alright, ganito. Yung kaya ng pagmamahal, kahit sabihin lang sa partner natin na mahal kita, pag hindi nararamdaman, walang kwenta yun. Kahit sabihin mo sa akin na nag-email lang ako, kung yun ang dating sa kanya noon, nagnanag ka sa kanya, tapos ikaw, hindi ako nagger. Yung idea na lang na dinideny mo, yung nirereklamo niya, nagiging, di ba, insensitive ka rin sa kanya eh. Hindi ka na naging sensitibo. Vituloy, sensitibo. Di ba? Di ba pagiging nagger yan, te? Ayaw mo siyang pakinggan? Perfect example yan, di ba? Kyle, nagger ka eh. Hindi ako nagger. Yun na mismo yun. Sino ka para define sarili mo? Ibang tao nakakilala sa'yo, hindi ikaw. Gawin mo ng paraan, te. Ginawan ko naman po ng paraan. Kung ano yung ayaw niya, pinago ko. Kung ano yung kulang, siguro dinagdagan ko. Ang gusto ko lang naman malaman sa kanya, kung ano ba yung status namin. Kasi malayo kami sa isa't isa. Kaya hindi ko malaman kung saan ko ilulugar yung sarili ko. Ano ang nagtulak sa kanya? Kasi ikaw, tinanong kita, nagtulak sa niya para magtaksil siya sa'yo. Para ganyan, tratuhin niya ng ganyan. Parang wala kang matinang puwang sa puso niya. Kasi sabi niya gano'n, kada daw tatawag ako sa kanya, parati daw pinag-iisipan ko siya na. May katotohanan ba yun? Hindi ko nga po alam eh. Kasi malayo nga po kami sa isa't isa. So pinag-iisipan mo ba siya? Ang sa akin naman po, yung sinasabi ko sa kanya na baka mamaya may ka-text ka na dyan o kaya may nakilala ka na, ayaw mo lang sabihin. Ganyan-ganyan ba yung pagkakasabi mo? May mga pagkakataon na dinadaan ko siya sa biro na gano'n. Hindi ko alam kasi hindi ko mapanghimasukan kung anong klaseng lambingan meron kayo. Pero ngayon parang nag-assume ako, alam mo, Kyle, na kung mag-uusap kayo about 30 minutes a day or 1 hour, 1 hour sa isang linggo. Tapos yun ang pag-uusapan nyo, matutuwa kayo yung kakausapin mo? Hindi. O di alam mo na. Yun nga daw, Papa Jack, sabi ng gano'n. Kesa daw nag-iisip ako ng gano'n sa kanya, ginawa na lang daw niya. Marami kanyang lalaki, oo. Katotohanan yung mga sinasabi ko. Tama, para maging tama ka. Kasi ayaw mo nagabing walang katotohanan yung bintang sa'yo. Di ba, binibintang mo sa kanya, di para maging tama ka. Pero, although hindi tama yun, ha? Okay, ganito, Kyle, tatanungin kita ulit, nagger ka ba? Kasi madaldal ako, Papa Jack. Ito tayo eh, di ba? Pag sinabi partner mo, alam mo, ikaw possessive ka. Minsan hindi ako possessive. Ba't di mo natin unahin sabihin na, ganun ba? O sige, babaguhin ko. Hindi yung wala ka pang ginagawa, tinatanggi mo na. Sinabi nga sa'yo eh, nagger ka eh. Bakit di mo gawa ng paraan? Kasi Papa Jack, kasi sa kanya umikot yung mundo ko. Kumbaga parang
binuhos ko